sa lahat. Pinupuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadali na iyong banal na pangalan ng sa oras ng ito. Dakilang Diyos, hindi man kami karapat-dapat ng Panginoon at tumanin sa iyo na naman. Kami kagaya ng Panginoon ng isang kasahan ng gabi. Subalit, Panginoon, ang dahil, Panginoon, sa pagbubuo ng dugo sa krus ng Kalbaryo, kami mismo at kami nagkaroon, Panginoon, ng kapatawaran. Kami ng Diyos, sinasabi mo ang bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito. Gawin mo kami, Panginoon, na malinis, kaya-kaya, karapat-dapat kami, Lord, sa iyong mga mahalaga. Dakilang Diyos, buksan mo ang aming spiritual na pangunawa, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, wala po kaming kakayanan, unawain ko ang iyong mga sarili. Dakilang Diyos, sa oras kong ito, ipaunawa mo ay yung mga salita sa bawat sa amin upang patuloy po namin na ito ay aming may pamuhay, Panginoon, sa mundo ito. Dakilang Diyos, maraming salamat. Paunahan mo kami sa oras na ito. At sa iyong dakilang pangalan, aming sinasawayan ang Espiritu nagbibigay ng adlaw, nagbibigay ng kaguluhan, nagbibigay ng katamaran, sa makapangyayang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lumayas ka, Satanas, sa oras na ito. Wala kang puwang at wala kang karapatan sa lugar na ito. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dakilang Diyos, ilang mo lahat ng kapurihan, kapangyarihan, pag-aari ngayon at magpakailanman sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. Kumusta po tayo mga kapatid? Sadyang napakabilis ng araw. Amen. Araw na naman ng linggo. Araw ng pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga kapatid, bago po ako magpatuloy sa ating pong pag-aaral, nakala ko katapusan ko na. Bakit? Noon pong araw ng Biyernes gabi, mga kapatid, inatake po ako ng masamang espiritu na halos nung paghiga ko, mga kapatid, nandoon na agad yung masamang espiritu na lumubog sa akin. Nung nasa sitwasyon na yun, sigaw ako ng sigaw, pero hindi ako naririnig ng mga kasama ko sa bahay. Subalit yung TV na kanilang pinapanood, mga kapatid, napakalakas. Narinig ko yung pinapanood nila. Na yung bawat movie po kasi yung pinapanood nila. Pero yung naririnig ko, subalit patuloy yung masamang spirito na ako po ay naatake. Siguro mga kapatid, kahit 30 minutes meron na nagigipakulo ako sa masamang spirito na yun. Ang tayong ginawa ko sa panaginip sa aking isipan ng mga kapatid, hindi ako makagilos. Nililibyo ko siya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Halos ganun ang ginagawa ko sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, parang yung punto na yun ay hinang-hinana ko. Subalit hindi ako pinabayaan ng ating mga Panginoon. Sa oras na yun. Lumayas ang masamang espiritu na yun sa aking katawan. Alam niyo, mga kapatid, kung wala na sa Panginoon, karamihan na. Marahil, wala na ako sa oras na ito. Subalit ang habag ng Diyos ay napakabuti. Amen, mga kapatid. Kagaya nito, mga kapatid, ang sabi nga ng Matthew chapter 4, verse 4, na hindi lang sa tinapay na bumuhay isang tao, kundi sa bawat salita na mumutang sa tinig ng Diyos. Amen. So, napakahalaga mga kapatid na tayo po ay nandito sa loob ng Diyos para tayo po ay huwag po natin sayangin mga kapatid na pagdating natin dito kung tayo ng problema o
Mga kapatid, narito tayo upang makinig ng mga salita ng Diyos, sapagkat ito ang nagiging kalakasan natin sa ating buhay spiritual. Amen. Amen po mga kapatid. Ito po yung sandata natin habang tayo ay nakikipagpuno sa sanlibutan na ito. Amen. Dahil mga kapatid, hindi lang sa araw ng linggo ginagawa natin ang ating kaligtasan, kundi araw-araw na ini-exercise po natin yan sa ating buhay. Hindi lang sa araw ng gawain na tayo ay gumagawa, kundi sa araw-araw ng ating pamumuhay. Amen. So mga kapatid, tayo na po ay dadako sa mga salita ng Diyos. At natin po makikita ang ating pag-aaralan sa oras na saklat po ng Matthew chapter 25, verse 14 up to 30. Pwede po masahin ninyo, kapatid. Pwede po may magbasa. Matthew chapter 25, verse 14 up to 30. Matthew 25, chapter 42, verse 30. Sapagkat tulad ng isang tao na nagparoon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at pinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Chapter 5, verse 15. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. 16. Ang tumanggap ng 5 talento pagdamay yumaon, at ipinamalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang na 5 talento. 17. Sa gayon din paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng 5 pa. 18. Datapot ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. 19. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga alipin yaon at nagkipaghusay sa kanila. 20. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito ako, ko'y nakinabang ng 5 pang talento. 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa akin sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 22. At lumapit naman ang tumanggap na 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 24. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na tao na gumagapas ka doon na hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. 25. At ako'y natakot, at ako'y yumaon, at aking itinago sa lupa ang talento ko. Narito, nasa iyong sarili. Datapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mo ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakan ng salapi, at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko ang ganang akin, pati ng pakinabang. Alisin nga niyo sa kanya ang talento at ibigay niyo sa may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati parang nasa kanya
At sa oras po ito, mga kapatid, aking pong pamamagatan ng ating pag-aalala sa oras ito. Value what God entrusted to you. Mahalagaan mo, sabi niya, lahat ng pinakatiwala ng Diyos sa iyo. So mga kapatid, lahat po ba tayo pinakatiwalaan ng Diyos? Amen? Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan po ng ating mahal na Panginoon. Malaki, maliit, ipinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. Huwag po natin sabihin ay wala akong pinagkatiwalaan ng Diyos sa akin. Wala akong responsibilidad dyan. Kayo lang bahala ka. Hindi po. Lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. Hindi natin masasabi na walang pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. Dahil ang mismo nagsabi ang nakasulat. Sa ano daw mga kapatid natutulad ang kaharian ng Diyos? Natutulad, sabi niya, ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, for the kingdom of heaven is a man traveling into a far country who called his own servant and delivered unto them his goods. Matutulad daw sa isang tao na isang naglakbay, sabi niya, sa malayo na lugar. At doon ay pinagkatiwala niya ang kanyang ari-arian sa kanyang mga katiwala. Amen. So, makikita natin dito mga kapatid na tatlong tao ang pinagkatiwalaan ng kanilang ama. Ang isa sabi niya, binigyan niya ng 5 talento. At ikalawa ay binigyan niya ng 2 talento. At yung ikatlo ay 1 talento. Amen. So, matutulad daw ang karihan ng langit doon sa isang tao na naglakbay ng malayo. Amen. Alam niyo mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng halimbawa bago tayo dumako sa ating pag-aalala. Madalas, mga kapatid, sa ating mundo, may mga company na ipinagkakatiwala ng kanilang amo ayon sa kanilang abilidad, ayon sa kanilang personalidad. Amen. Kapag nakita ng amo niya na mapagkakatiwalaan yung tao ngayon kahit saan pupunta ang kanyang amo, mapapunta man siya sa ibang bansa, pagkakatiwalaan niya yung tao ngayon dahil napapalago niya yung kanyang negosyo. Amen. So kapag ganun po ang tao ang kapatid, ang amo ay nagtitiwala sa kanya. Naalam niya ng negosyo ng iniwan niya doon sa tao ngayon ay hindi yun babagsak, kundi ito ay lalo. Amen. So ano po ginawa mga kapatid ng isang tao na binigyan ng 5 talento? Ang sabi niya, ang isang binigyan niya ng 5 talento, hindi ko pasama. Then he that received the 5 talents went and did it with the same and with them other 5 talents, sabi niya. Ang tumanggap, sabi niya, ng 5 talento, pagdatay, yumaon at ibinangalakal niya ang mga yaon at siya'y naginawang ng 5 pang talento. Amen. Yung daw binigyan ng 5 talento, ibinangalakal niya. At doon naman ay tumubo siya ng 5 talento. At ganoon din mga kapatid, yung binigyan ng 2, sabi niya, and likewise he that had received 2, he also gained other 2. Tumubo siya ng 2 pang talento. Amen. So, yung pangatlo, sabi niya, but he that had received 1, yung isang tumanggap, sabi niya, ng 1 talento, went and digged in the earth, sabi niya, and hide his Lord's money.
itinago niya yung pera ng kanyang amo. Umukay siya sa lupa, sabi niya, tinabunan niya. Ito. Money ng kanyang amo. Amen. So, hindi nagtagal, dumating po yung kanilang amo. Amen. So, marahil, alam natin, nagalak yung amo nila dahil ang alam niya doon sa kanyang ipinagkatiwala sa kanyang mga servant na aalis siya dahil 3 tao, mga kapatid, yung binigyan niya ng kanyang kailangan upang ipagkatiwala niya. Right, alam natin, galak siya na dumating. Amen. So, ganito ngayon ang pagdating ng kanilang after a long time, the Lord of those servants, sabi niya, come back and reconnect with them. Pagkatapos, sabi niya, ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga alipigyaw at nakipag-umusay sa kanila. At sabi niya, ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Ano po ang sabi ng kanilang master? Ang sagot ng kanilang Panginoon. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, sabi niya, ang sabi ng kanyang Panginoon, mabuti gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa maraming bagay. Pamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. So, yun yung reward niya. Yung isang tao na tumanggap ng 5 talento. Ang sabi niya, well done, faithful and good servant. Pumasok ka, sabi niya, sa aking kaharian. Amen. So, natanggap niya ang reward niya sa kanyang Panginoon dahil ginawa niya. Kahit wala yung amo niya, ginawa niya yung obligasyon niya na ipinagagawa sa kanya ng amo. Amen. Ganon din sabi niya, at lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 talento. So, sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuting at tapat na alipin. Nagtapat ka sa maraming bagay. Pamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At ito po ang masakit, mga kapatid. Yung pangatlo, lumapit siya. Sabi niya, nakipagkatulero pa siya ng Panginoon. Lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi niya, Panginoon, nagigilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na bumagapas ka doon sa hindi mo pinasigaran at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, sabi niya, ako'y maunang aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Mga kapatid, parang nagmamalaki pa itong alipin na ito. Panginoon, sabi niya, yung pera mo tinago ko, binawa ko sa lupa, narito ngayon, binabalik ko sa iyo. Parang siya pa yung nagmamalaki, mga kapatid. Amen. Anong sagot ng kanyang amo, mga kapatid? Dalawa, sabi niya, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw, sabi niya, naalipin masama at tamad. Nalalaman mo, ako'y gumagapas sa hindi ko pinasikan at tagaan doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala, sabi niya, ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipamalakan ng salapi at
at sa ating pagdating, ay tinanggap ko sana ang ganong akin, pati ng pagkinawa. Sabi ng kanyang Panginoon, ibinigay mo sana doon sa mga nangangalakal. Ang sagot doon, magtuunaw na ako kahit pagkamala. Amen. Pero yung tamad, sabi niya, tamad at masamang alipin, sabi niya, wala siyang ginawa. Naghukay at doon itinago ang pera ng kanyang ama. Amen. So, ano po ang sabi ng kanyang ama, mga kapatid? Ito po ang masakit. Alisin niya ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo. So, tatlong bagay, mga kapatid, ang dapat natin gawin. Ano po yan, mga kapatid? Be diligent. Amen. Be diligent. Ano pong ibig sabihin? Hard working. Magsipag at magsikap sa gawain po ng ating mga kapatid. Gusto niyo, ganun po ang gusto ng ating mga kapatid. Kung nagsisikap po tayo, mga kapatid, sa pang-araw-araw na ating po pamumuhay dito sa mundo ito, mas sigit na tayo ay magsikap sa gawain ng ating mga kapatid. Bakit? Sapagkat ito ay mas mahalaga sa ating buhay na tayo ay maglingkod sa Diyos. Amen. Ano nga ba naman, mga kapatid? Ang halaga ng ating mga pinagpaguran kung tayo naman ay mawala sa kamay ng ating mga naman. Amen. Ang sabi niya, hard-working, nagsipag, maging masikap sa gawain ng ating mga kapatid. Basahin po natin ang Proverbs chapter 4, 13 verse 4. Sabi niya dito, the soul of the sluggard deserve and have nothing, but the soul of the diligent shall be found. Ang tamad, sabi niya, ay nagnanasa ng at walang anuman. Ngunit ang kaluluwa ng sipag ay tataba. Amen. Ang tamad daw, sabi niya, ay nagnanasa at walang anumang mga bagay na kakamti niya sa Panginoon. Amen. Second Thessalonians chapter 3 verse 10. Sabi niya dito, for even when we were with you, this we commandment you, that any will not work, neither should he. Ano po ang sabi niya, Apostol Pablo, mga kapatid? Sabi niya, sapagkat noon paman, kami ay kasama ninyo, ay aming iniuutos ito sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din naman kumain. Amen. So, ang tamad, sabi niya, ay huwag pakain. Amen. Ang hindi marunong gumawa, ay huwag kumain. Ano pong ibig sabihin? Kailangan maging hard-working tayo, mga kapatid, sa gawain ng ating mga kapatid. Meron nga kasabihan, di ba, na kapag nagtanim ka, mayroon kang naanimig. Amen. So, wag natin kagayahin si Watamad na nagpuro nga na lang at hintay ang kanyang ginawa. Amen. Ang Kristiyano, alam kong naniniwala po mga kapatid na sa mga Kristiyano, wala pong tamad. Amen. Wala pong tamad. Kasi, pag tamad hindi po yan sa Diyos, mga kapatid, ang tamad ay may Satanas po yan. Amen. Amen po mga kapatid. Amen. So, ang pangalawa, mga kapatid, faithful. Ang gusto ng ating mga Panginoon, maging faithful tayo. Faithful, sabi niya, faithful people are loyal. They don't cheat, steal, or abuse their position. Faithfulness, sabi niya, grows
as you practice it. Nakapractice pala yung katapatan. Amen. Sa araw-araw na ating pamumuhay. Practicein natin mga kapatid yung katapatan natin sa ating mga Panginoon. Faithful, sabi nga, ay loyal. Loyal, hindi po sa tao, kundi sa ating mga Panginoon. Amen. Kahit magiging loyal ka sa tao, kundi sa Panginoon, wala po yan kaguluhan mga kapatid. Wala po yan kaguluhan. Dapat magiging loyal tayo sa Diyos. Mayroon man nakakakita o wala, mga kapatid, ginagawa natin ang ating obligasyon sa Panginoon. Amen. Amen po mga kapatid. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. Ang sabi niya, let man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ibalagay nga kami ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala, sabi niya, na ang bawat isa ay maging tapat. Amen. Ay sabi po, ni Apostol Pablo, bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Amen. Anais po ng ating mahal na Panginoon maging tapat po tayo sa lahat ng bagay. Pangatlo mga kapatid, be accountable. Mayroon po tayong pananagutan sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo walang accepted. Amen. Baka iniisip niyo mga kapatid, wala akong pananagutan dyan, kada palakpak lang ako. Nakaupo lang ako dito, tagapakinig lang ako ng salita ng Diyos, pero hindi po pala. Lahat tayo akong tabo. Mga kapatid. Mayroon po tayong response sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Kasi mga kapatid, yung iba, iniisip nila, wala silang pananagutan sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya ang ginagawa nila mga kapatid, dalawa sila ng mga ilang oras, uuwi na yan. Hindi tatapusin ang gawain ng Diyos. Mali yung pagsamba sa Panginoon. Amen. Hindi pa tapos ang gawain ng Panginoon, hindi pa. Nananalangin ng closing prayer, wala nga yung ibang mga kapatid, nakauwi na. Hindi ginagalang ang salita ng Panginoon. Hindi ginagalang ang gawain ng Diyos. Akala nila mga kapatid, ganun lang naman, na hindi mo ipagsusulit sa Diyos yan kung dating ng araw. Ano po ang sabi ni James, mga kapatid, sa James chapter 4, verse 17? Therefore, sabi niya, to him that knoweth to do good and doeth it not. Sabi niya, to him it is sin. Ang sabi lang, aklat ng James, siya nakakaalam, sabi niya, nga ng paggawa ng mabuti. At hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Amen. So ano ang ginagawa mga kapatid sa mga taong unprofitable servant? Mga kapatid, sabi ng Matthew chapter 25 verse 30, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness, sabi niya, there shall be weeping and gnashing of teeth. Itapon nyo sa labas, sabi niya.
ang masamang tao at tamad. At doon sabi niya, maglalangit ang kanyang mga ngipin. Amen. Huwag po tayong magiging katulad ng taong tamad. Amen. Gusto ng Panginoon maging fruitful, productive, maging mapunga sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi niya, alipin mo lang kaguluhan, ay inyong itapon sa kadiliman. Sa labas, diyan na ang pagtapis at ang pangangalit ng mga ngipin. Kapag hindi ka nag-aalay sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka nga magiging productive. Hindi ka magiging fruitful kung ikaw ay nakatuto sa Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa John 15:6, "With the manabay not in me," sabi niya, "he is cast forth as a branch, and is withered, and then gather them, and cast them into the fire, and they are burned." Kung sabi niya, ang sino man ay hindi manatili sa atin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo. At ang mga tipunin at mga ihagis sa apoy at masusunod. Amen. Lahat naman siguro tayo nagnanais, mga kapatid, na makapiling natin ng Diyos. Wala naman sigurong gusto na matapon sa apoy sa labas. Amen. Lahat natin ay gusto natin sa kaharian po ng ating mahal na Panginoon. Amen, mga kapatid. Sabagat ang sabi niya sa aklat ng Matthew chapter 7 verse 21, not every, sabi niya, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, of heaven, but he that knoweth the will of my Father which is in heaven. Yun lang sabi niya, gumagana sa kalooban ng aking Ama ang aking papapasukin sa aking kaharian. Yun lang palang gumaganap, mga kapatid, at tumutupad sa will ng God at papapasukin niya sa kanyang kaharian. Amen. So yung mga tamad sa ating ay hindi niya rin papapasukin sa kaharian ng Diyos. Kasi wala naman siyang ginawa. Kundi habang wala ang kanyang Panginoon, mga kapatid, tinago niya yung pera ng kanyang amo. Marahil yung ginawa niya, nagpaisi-isi siya. Amen. Hindi niya ginawa yung kalooban ng kanyang Panginoon. So sa atin, mga kapatid, huwag po tayong magpaisi-isi para hindi po tayong matulad doon sa isang tao na inihagis doon sa labas. Sa konklusyon na po tayo, mga kapatid. Nais ng Diyos na tayo ay lumago at mamunga. At sabi niya, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. At tayo minsan lang, sabi niya, pinagkatiwalaan ng isang bagay, mga kapatid. Minsan lang, pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin niya. Hindi na yan mauulit. Amen. Naranasan nga natin ang naman namin sa gawain ng Panginoon. Napakahirap bumalik. Minsan lang na tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. Naranasan ko yan. Napakahirap bumalik sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Halos buhay ko ay kukunin para lang makabalik ka sa Panginoon.
naranasan ko yun sa buhay ko. Isang gabi, ilang disgrasya ang nasaksihan ko. Dahil napag-isip-isip ko, nasabi ko sa aking wife, sabi ko, magbabalik na ako sa Diyos. Dahil ilang taon akong hindi sumamba. Kahit siguro bago 10 years or mataas pa doon na hindi ako nakapag-samba sa ating mga isang gabi, tatlong aksidente. Namuntik na kami, pero narinig yun ni Satan, mga kapatid. Si Satan kasi hindi naman niya nababasa yung isip natin. Si Satan, nakikita niya yung reaction natin, kaya niya nagagawa. Basahin niya sa aklat ng buhok, sa yung taga-sumbong sa Panginoon. Hindi nababasa ni Satan ang isip natin sa reaction, mga kapatid. Kaya nga, kung may gusto mong gawin, mga kapatid, huwag mo sasabihin. Kasi maririnig yan ni Satan sa reaction, mga kapatid. Makikita niya. Sabi ko, mag-decide na ako maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Muntik na ako. Kunin niya ang aking buhay. Pero ang Diyos ay mabuti. Hindi niya kami pinabayaan. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, si Satan humahad lang pa rin. Pero God is powerful sa niya. Mas sigit ang Diyos nasa atin kaysa kay Satan. Kaya lagi tayo nagkamali, mga kapatid, ng pinili. Amen. Hindi kalugingan ang maglingkod sa Diyos. Bago po ako magtapos, mga kapatid, yung testimony nung nakaraang Martes, doon po sa bahay nila Brother Elmer, habang ginaganap yung gawain, mga kapatid, yung motor ng isang kapatid na ginagawa yun. Kasi yung susi niya na doon, nakalimutan niya. Habang ginaganap yung gawain, kinuha nila yun, mga kapatid, yung motor na yun. Nung nakapilit po ako ganyan, akala ko, nag-rapture na kasi nawala yung ibang mga kapatid. Sabi ko, bakit nawala yung ibang kapatid? Kaya pala, sila nagkagulo na dahil yung motor, mga kapatid, ay dinako na. Pero kami ay hindi naman nagululihan. Hindi nagpatuloy namin yung gawain, mga kapatid. Pinapastor, mga kapatid. At sa pagdating sa prayer, sinama namin yung prayer nila. Lahat ay kontrolado ng Diyos. Amen. Lahat ay magagawa ng Diyos. Panginoon, sabi ko, sa sarili ko na namin, ibabalik ko yung motor na yun. So, pinagpatuloy namin yung gawain, mga kapatid. Hanggang sa matapos, hinanap namin yung mga, kung sino yung mga nakakita doon. Noong una nagpipinay sila, mga kapatid, na hindi namin alam kung sino yung mga kumuha. Dahil siguro sa pabalik-balik na kinukulit namin sino yung kumuha nun. Nagtapat din yung mga tao na yung mga kapatid. Na alam nila kung sino yung kumuha ng mga kapatid. At ngayon, ito po maganda, na ibalik, mga kapatid, yung motor na yun. Gaano po kabuti ang aming naging ng Diyos? Akala ng tao na yun, mga kapatid, na kumuha na basta-basta na lang yung may-ari ng motor. Siya ay anak ng Diyos. Amen? Nagkamali siya. Hindi niya alam na anak ng Diyos na may-ari ng motor na yun. Amen? Dahil hindi naman pababayaan ang ating mahal na ngayon, mga kapatid. Sabi niya, in times of trials, in times of troubles, ang Diyos ay nariyan. Amen.
Hindi tayo papabayaan ng ating mga kapatid. Kaya ano po ang dapat natin gawin mga kapatid? Encouragement sa bawat isa sa atin. Maliit o malaking bagay man. Ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pahalagahan po natin yan mga kapatid. Dahil mahalaga yan sa Diyos. Bakit? Kapag hindi po natin yan ginawa, may pagsusulit sa ating mahal na mga kapatid ng mga araw na yun. Isusulit yan ng ating mahal na Panginoon. Hahanapan tayo ng Diyos. Ano ang ginawa mo sa lupa noong ikaw ay nabubuhay? Amen? Tatanungin ka ng Panginoon. Wala tayong may hindi. Sapagkat lahat ng bagay ay real sa ating mahal na Panginoon. Amen.